tatlong mandato ng Diyos ay nakabatay sa banal na kasulatan. Ayon sa datos, aabot sa 4 na bilyon tao ang kumikilala sa Biblia sa buong mundo. Halos kalahati ng sangkatauhan o kalahati ng populasyon sa buong mundo ay may pagkilala sa Biblia. Ang Biblia ang pinakapundasyon ng ating pananampalataya. Ang Biblia ay siyang tunay na salita ng Diyos. Ang aklat na ito ang pinakaimportanteng libro sa ibabaw ng mundo dahil dito natin malalaman ang katotohanan ng ating kaligtasan kung paano tayo makakapasok sa langit. Upang huwag nating danasin ang lupit ng walang hanggang kaparusahan sa impyerno, kaya't obligado ang bawat isa sa atin na basahin ito kung siya man ay nagnanais na pumunta sa kaharian ng Diyos, nang sa gayoy malaman ang katotohanang nagmula mismo sa Diyos. 3 ang mandato ng Diyos na dapat isagawa ng isang tao, at nang sa gayon ang pintuan ng langit ay maging bukas para sa nagnanais na makapasok dito. Una ay sa pamamagitan ng steadfast faith o ang matatag at hindi nagbabagong pananampalataya. Ikalawa ay ang rational hope o ang makatwirang pag-asa. Ikatlo ay ang fervent love o masidhing pag-ibig o kaya ay maalab na pag-ibig. Tungkol sa unang mandato, nasusulat sa Roma 3:22 na sinumang sumasampalataya kay Hesukristo ay nagiging mabuti sa paningin ng Diyos at itinuturing niyang matuwid sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo sa krus, ay pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan kung tayo ay sumasampalataya sa Kanya. At sa muling pagkabuhay ni Jesus, tayo ay nagkaroon ng pag-asang makapasok sa langit kung tayo ay mananampalataya sa Kanya. Ang pananampalataya ay nakabatay sa pagtanggap natin kay Hesukristo bilang nag-iisa't natatanging bugtong na anak ng Diyos at ang pagtanggap natin sa Kanya bilang tagapagligtas. Kapag ang isang tao ay naging matuwid dahil sa kanyang pananampalataya kay Jesus, ito ay nagbubunga ng pagiging makadiyos niya, kung kaya't siya ay nagkakaroon ng takot sa Diyos. At nagreresulta naman sa kanyang pagiging tapat at masunurin sa Diyos, at nang sa gayon ay makaiwas siya sa paggawa ng kasalanan. Sa ikalawang mandato naman na naukol sa makatwirang pag-asa, ito ay may direktang kaugnayan sa pagtalima sa kalooban ng Diyos. Kung ang isang tao ay naging masunurin sa pagtupad ng mga utos ng Diyos, lalong-lalo na ang 10 utos ng Diyos na binigay niya kay Moses na mababasa at nakasulat sa lumang tipan, ito ay nagbubunga ng makatwirang pag-asa. Subalit kung siya naman ay naging suwail at nabuhay sa kasalanan, hindi makatwirang siya ay umasa ng grasya at awa buhat sa Diyos upang makapasok sa langit. Ang pag-asa ay dapat ibatay sa makatwirang pag-asa. Kaya't ang masunurin sa Diyos ay nagkakaroon ng makatwirang pag-asa ng kaligtasan na nagmumula sa biyaya at awa galing sa Diyos. Subalit kung siya naman ay isang suwail at namumuhay sa kasalanan, natural lamang na mawala ng bisa ang kanyang pag-asa, na para bagang wala na rin siyang karapatang umasa pa ng tulong ng Diyos para sa langit, maliban kung siya ay magsisisi. Tatalikod sa kasalanan at magbabalik loob sa Diyos. Kung hindi pa siya nagbabalik loob sa Diyos, nawawala ng saysay ang makatwiran niyang pag-asa at ito ay nababaliwala. Ang tunay na pag-asa ay nakabatay sa pagsunod, pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Hindi ito nakabatay sa ilusyon ng kaligtasan at hindi sa maling pag-aakala na ang grasya ay ibinibigay habang patuloy sa pagsuway sa mga utos ng Diyos at patuloy din sa paggawa ng kasalanan. Ang huli at ikatlong mandato ay ang masidhing pag-ibig sa kapwa. Ang pagmamahal sa kapwa ay kinabibilangan ng paggawa ng kabutihan sa kapwa, at kung paano natin tratuhin ang ating kapwa ng may pagmamahal, kasama na rito ang pagpapatawad sa taong nagkasala sa atin. Makikita natin sa banal na kasulatan ang mga taong nagmahal sa kapwa kahit sa kanilang mga kaaway. Kabilang dito sila Haring David, si Joseph na anak ni Jacob, si Reyna Esther, si Moses, ang propetang si Elisha at iba pa. Sa Mateo 5:44, sinabi ng Panginoong Hesus na mahalin mo ang kaaway mo. Ang ating Panginoong Hesus mismo ay nagpakita ng sukdulang halimbawa ng pag-ibig sa kaaway noong siya ay ipinako sa krus. Hindi ba't ang ating Panginoong Hesus, nung siya ay papatayin na ng kanyang mga kaaway na Hudyo at sundalong Romano, at ipapako na sa krus ay hindi gumanti sa kanyang mga kaaway, at sa halip ay minahal pa rin niya ang kanyang mga kaaway. At hinayaan ang kanyang mga kaaway na ipako siya at patayin siya sa krus. Bagkus siya ay nanalangin pa ng ganito sa Diyos Ama, na mababasa sa Lucas 23:34. Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kung sa tutuusin, sa kapangyarihang taglay ng Panginoon, ay kaya niyang bumaba sa krus.
at lipulin ang lahat ng kanyang mga kaaway sa isang salita lamang niya, pero hindi niya ginawa at bagkus ay pagmamahal pa rin ang pinairal niya at hinayaan niyang siya ay patayin ng kanyang mga kaaway. Mahirap mahalin ang kaaway, subalit sa tulong ng Espiritu Santo ay magagawang mahalin ang kaaway dahil walang imposible sa Diyos. Ang pagmamahal sa kapwa pati na ang kaaway ay mandato o mandatory requirement sa pagpasok ng langit at ito ang pangatlo na dapat gawin upang hindi manatiling nakapinid ang pintuan ng langit para sa atin. At nang sa gayon mabuksan ang pintuan ng langit para sa nagnanais na makapasok dito sa oras ng pagpanaw nila sa mundong ito. Kung wala ang ikatlong mandato, ang pagmamahal sa kapwa kabilang na ang mga kaaway, asahan natin na mananatiling nakapinid ang pintuan ng langit sa oras ng ating pagpanaw. Lucas 18:24. Napakahirap para sa mga mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Unang Korinto 3:19. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan, kahangalan sa paningin ng Diyos. Unang Timoteo 5:6. Ang mahilig sa kalayawan ay maituturing ng patay bagaman siya ay buhay pa. Santiago 4:4. Ang sinumang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Unang Juan 2:16. Sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng katawan, ang pagkahumaling sa pisikal na aliw, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at ang anumang pagmamayabang sa buhay na ito ay hindi nagmula sa Diyos Ama kundi sa mundo. Ano ang inilalarawan ng 5 bersikulong kababanggit lamang? Ipinahihiwatig lang nito na kung sino man ang namuhay at ang kinagis ng pamumuhay ay nagpapakita ng kalayawan, kaluhuan, paghahangad ng kasiyahang immoral, paghahangad ng kaaliwan ng katawan, at karangyaang magarbo na namuhay sa luho at pag-aaksaya, na naging tanda ng kayabangan, ay hindi nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Ang kayamanan, katanyagan, at ang may mataas na pinag-aralan, at mataas na katungkulan ay hindi batayan ng kaligtasan, upang maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kung gaano kasaya para sa tao na magkaroon ng mas maraming kayamanang panlupa kaysa sa iba, ganoon din naman magiging sobrang hirap at sakit sa paghatol kapag hindi niya ginamit ng tama at makatarungan ang mga bagay na iyon, kahit na legal niyang pag-aari. Sa madaling salita, masarap magkaroon ng maraming ari-arian at yaman dito sa mundo, pero sa harap ng Diyos, magiging mabigat ang pananagutan kung hindi ito ginamit sa tamang paraan, lalo na ang pagtulong sa kapwa. Ang lahat ng mga gawaing salungat sa kalooban ng Diyos ay may masamang kahihinatnan. Kapag ang isang tao ay nais yumaman sa maling paraan upang sundin ang kanyang kalooban at hindi ang kalooban ng Diyos na nag-aatas na huwag magpayaman sa maling paraan. Ito'y nangangahulugan na hindi niya sinusunod ang kalooban ng Diyos, bagkus ang kanyang maling kalooban ang sinusunod niya. Kung sakaling siya ay nagkamal ng limpak-limpak na salapi sa maling paraan, dapat niyang matanto ang katotohanan. Ito ay hahantoong sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Kung sakaling siya ay nanatilit nagpatuloy sa isang buhay ng pagsuway sa kalooban ng Diyos at paghihimagsik sa Diyos na nagbunga para sa kanya ng kayamanan, kasikatan, may mataas na pinag-aralan at may mataas na katungkulan, ang lahat ng mga ito ay maaaring maglayo sa kanyang kaligtasan at mauwi naman sa kanyang kapahamakan. Kaya't upang makaiwas sa impyerno, sundin ang kalooban ng Diyos sa halip na sayo. Aanhin mo ang kayamanan, katanyagan, ang mataas na pinag-aralan at mataas na katungkulan kung magdudulot naman ito ng kapahamakan. Sino mang isuko ang kanyang sariling kalooban sa Diyos, tanda ng pagpapasakop sa Kanya ay magkakaroon ng langit na walang kaparusahan. Ngunit sino mang pumili na isakamay ang sarili niyang kalooban at sariling kagustuhan, kung magkagayon ay isinasantabi ang Diyos, ay dapat matakot at matanto. Ang katotohanang madali itong hahantong sa walang hanggang kaparusahan. Wala tayong ibang kakailanganin para makapasok sa langit, kundi tanging Espiritu Santo lamang at wala nang iba pa. Hindi natin kakailanganin ang kayamanan, katalinuhan, kasikatan, may mataas na pinag-aralan, may mataas na katungkulan. Sapagkat ang mga ito'y maaring maglayo sa atin sa Diyos. At maging dahilan pa upang hindi tayo maging kalugod-lugod sa Diyos. Ang lahat ng mga iyan ay maiiwan sa mundong ito. Kung kaya't ang sinumang nagpagal, naghirap ng husto upang makamit ang mga iyan, ay maaaring masayang lamang ang kanyang pinagpaguran. Dahil baka iyan pa ang maging sanhi ng kanyang maling landas na tatahakin, papunta sa landas ng kadiliman. Kung gayon, sino man ang tumakas sa kagandahan,
At kaaliwang dulot nito na galing sa mundo ay hindi lalapit sa kapangitan ng impyerno o matitikman ang kapaitan nito, ngunit sa halip ay aakyat sa kagalakan ng Diyos. Kaya upang makatakas sa kapangitan ng impyerno at makamit ang tamis ng langit, kinakailangan na ituloy ang kapangitan ng mundo kaysa sa kagandahan nito. Ang sinumang may makamundong karangalan at kagalakan ay nababagabag sa iba't ibang mga alalahanin at napapasaklao sa mga masalimuot at mapait na sitwasyon na humahantong sa impyerno. Upang hindi malihis sa landas ng langit, ang isang tao ay dapat magkaroon ng takot sa Diyos, magdasal at batain ang mga pighating dulot ng mga pagsubok sa buhay. Kaya nga, malaking pag-iingat ay dapat gamitin sa mga bagay na maaaring magdulot ng dahilan ng pinsala sa kaluluwa, para sa mga taong ginugugol ang oras, sa mga hindi makatwirang paggamit ng mga bagay sa mundo, na maaaring makapaghiwalay ng kaluluwa sa langit, at tuluyang mawalay ito sa piling ng Diyos, sa oras na lisanin niya ang mundong ito. Ang katotohanan, sa isang iglap lamang, at sa isang salita lang ng ating Panginoong Hesukristo, ay kaya niyang puksain ang lahat ng taong hindi matuwid, ang mga taong hindi makadiyos at walang takot sa Diyos, na patuloy sa paggawa ng kasalanan, at mga taong hindi pa nagbabalik loob sa Diyos, pero hindi niya ginagawa dahil binibigyan pa sila ng pagkakataong magbagong buhay. Ngunit kapag sila ay nagpatuloy sa ganitong pamumuhay, asahan natin ang biglaang pagkitil ng kanilang buhay, at ang kasunod na paghuhusga na gagawin ng Diyos sa kanila, at sa huli ay ang nararapat na hatol para sa kanila. Ang pagpapatapon habang buhay sa apoy ng impyerno. Ang dugo ni Jesus, ang pagkamatay ni Kristo sa krus, ang naglilinis sa atin mula sa kasalanan at ginagawa tayong isa sa mga anak ng Diyos. Ang pintuan ng langit ay nabubuksan sa mga pusong puno ng pag-ibig, pagsisisi at pagsunod sa Diyos. Ang tunay na pag-ibig sa kapwa ay may pagmamahal kahit sa kanyang kaaway. Ito ang tanda ng isang pusong binago ng Diyos at pusong handang pumasok sa kanyang kaharian. Ang mga sumusunod ay ang 5 buod ng mandato ng Diyos na dapat gawin upang makapasok sa langit at maiwasan ang pagpapatapon sa impyerno. Kapag hindi na isagawa ang alinman sa 5, ang pintuan ng langit ay magiging nakapinid sa paglisan sa mundong ito. Isang kalunos-lunos na kahihinatnan ang naghihintay na sasapitin para sa mga hindi nagsagawa ng 5 mandato ng Diyos. Una, ananampalataya sa Panginoong Hesukristo, ang pagtanggap sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas. Ikalawa, pagkumpisal, pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ikatlo, paggawa ng kabutihan sa kapwa, kasama na ang pagpapatawad sa taong nagkasala sa atin. Ikaapat, pagmamahal sa kapwa kabilang na ang kaaway. Ikalima, pagsunod sa kalooban at utos ng Diyos. Marapat lang na isagawa ang buod ng mandatong nabanggit, dahil kapag wala ang isa rito, mananatiling nakasara ang pintuan ng langit sa oras ng pagpanaw. Ang pagdarasal ay isang uri ng komunikasyon sa Diyos. Ito ay isang masinsinang pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ating idalangin at hilingin sa Diyos na bigyan tayo ng gabay at patnubay ng Espiritu Santo, at naway mapasa atin ito. Tanging ang banal na Espiritu lamang ang ating kakailanganin sa pagpasok ng langit, dahil sa katotohanan ito lamang ang nakapagpapabago ng buong pagkatao ng bawat isa sa atin. Gayon din naman, tanging Espiritu Santo lamang ang kakailanganin natin, upang tayo'y makaiwas sa kapahamakan at kaparusahan sa apoy ng impyerno, at higit sa lahat, tanging Espiritu Santo lamang ang makakatulong sa atin, upang maisakatuparan ang mandato ng Diyos para sa ating kaligtasan, patungo sa Kanyang kaharian. Pakatandaan po natin, kung ang tao ay nabubuhay ng may pagsuway sa Diyos, at patuloy sa kasalanan, hindi siya makakaasa ng pagpapala, biyaya at tulong ng Diyos, upang tanggapin ang banal na Espiritu. At kung wala sa Kanya ang Espiritu Santo, tiyak na hindi siya makakapasok sa langit. Sapagkat tanging Espiritu Santo lamang, at wala ng iba pa, ang kailangan upang siya ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Isipin mo na lang ang awa ng Diyos, sapagkat walang tao na lubhang makasalanan na hindi agad pinapatawad ang kanyang kasalanan. Kung siya'y taos pusong humihingi ng kapatawaran sa Diyos, may layuning baguhin ang sarili, at may tunay na pagsisisi sa kanyang mga nagawang kasalanan. Isipin at ilarawan mo rin kung gaano kadakila ang kaluwalhatian ng kaluluwa kapag siya ay nabubuhay magpakailanman sa Diyos at kasama ng Diyos, at ang kaluwalhatian rin ng kaluluwa magpakailanman, sa walang hanggang kasiyahan sa piling ng Diyos. Amen.